Hi guys! Good morning! It's me again, Cheryl, and welcome back to my vlog! So, kain tayo ng watermelon guys. So, ito yung umagahan natin. Umagahan lang natin melon. So, naglales ako ng food guys kasi tumataba talaga ako. Nakikita ako dito sa cheese. So, talagang mataba na siya. So, 4:36 na ng umaga ngayon guys. Bakit ako gising ng ganitong? Kasi yung trabaho ng asawa ko, madaling araw siyang umaalis at ginagawan ko siya ng breakfast niya. Yung breakfast niya guys is sandwich at saka prutas at saka milk. Ayun yung breakfast niya. Minsan kasi bumibili kami ng cornflakes. Madali lang gawin yung cornflakes guys, no. Lalagay mo lang sa bowl, lagyan mo ng milk. Tapos na ayaw niyang bumili. Kasi minsan pag tamad ako, ayun talaga pinapakain ko sa kanya. So, ayan. So, pag-uusapan natin ang lifestyle namin. Ang asawa ko guys is mas matanda siya kaya sa akin. Ako ang mas bata. Bakit ba ako nag-asawa ng mas may edad sa akin guys? Kasi guys, bago ako nag-asawa guys, talaga naghahanap ako ng lalaking may pangarap sa buhay. Yes, yung mga lalaki may pangarap sa buhay na talagang pag may pangarap ka sa buhay, talagang kinukuha mo yung pangarap mong yun. Ayoko ng lalaki na mabait lang pero nga ka naman, hindi ka mapakain sa magandang restaurant, hindi ka mabilhan ng damit, hindi ka mabilhan ng sapatos. Ayoko ng lalaking ganon. Kasi guys, sa buhay ko kasi, pinanganak na nga ako ng mahirap, tapos mag-aasawa pa ako ng mahirap. Ganon. Hindi ganon ang mindset ko guys. So, nag-asawa ko. Kami naman kasi hindi naman kami mayaman. Simple lang yung buhay namin pero nakakaraos kami. Nakakapagbayad kami ng electric, internet, Netflix. Ang dami namin bayarin guys every month, sa totoo lang. Dito sa ibang bansa, pag may sarili kang apartment dito, may sarili kang sasakyan, tapos yung sasakyan pag ginagamit mo sa trabaho, talagang malaki ang cost of living. So, ang monthly namin na binabayaran, malaki siya kasi 12 bills. 12 na bills yung binabayaran namin every month. Hindi pa doon kasama ang groceries at saka yung gasolina na sasakyan ng asawa ko. Pag may sasakyan ka guys, malaki ang cost niyan. Hindi naman yan, para yung tao guys, no, na pinapakain ninyo. Para yung tricycle at sasakyan, magkaparehas lang yan, pero magkaiba ng quality. So, sasabihin ko sa inyo. Ang tricycle, pag hindi mo siya inalagaan, masisira talaga siya. Ang tricycle kasi guys, ginagamit for work. Hindi pa papasyal-pasyal lang, ginagamit nyo kung saan-saan for work. Kaya kayo may tricycle para kumita ng pera. Bakit ba nasisira yan? Kasi hindi nyo inaalagaan. Kailangan ng tricycle ng oil. Kailangan palitan ng oil yan. Ang gulong yan. Yung mga things na ginagamit sa mga makina niyan, pag nakikita ninyo, kailangan niyang palitan. Why may mga taong gano'n ang yung mga mindset nila pag nasira, ibebenta na. Ganon. Kasi guys, pag ganon kasi ang mindset ninyo, walang mangyayari sa buhay ninyo. Ang tricycle, dapat nilalaanan niya ng pera para sa tricycle lang. Dapat sineseparate talaga siya. So, may mga tao kasi na pag nasiraan na ng tricycle, ibebenta na. Puro ang mga mindset ng mga tao, benta, sanla, utang. Ayan. So, ganyan ang ugali natin mga Pilipino. Pero hindi natin ina-accept sa sarili natin na gano'n ang ugali natin. Kaming dalawa ng asawa ko, hanggat maaari, hindi kami nagbebenta ng kung anong meron kami dito sa loob ng apartment guys. Naka-separate ang gastos sa sasakyan namin. May pera siya. At yung pera na yun is separate para lang sa sasakyan niya. Yes, sa sasakyan niya. At yung ibang pera namin separate para sa mga expenses namin dito sa bahay, mga kailangan naming bilhin, mga pagkain namin, mga ganun, mga bills na binabayaran namin. Ganun kami guys, separate kami guys, no. Sa luho ko kasi guys, hindi naman ako talagang totally maluho. Yung talagang bumibili ako ng mga damit, sapatos nang hindi ko kailangan. Ang sapatos ko guys, isang pares lang. Skechers siya. Okay pa naman siya eh, pero sobrang luma na talaga niya. Pero magagamit mo naman siya, hindi pa naman siya butas. Hindi ako bumibili ng sapatos na bago guys.
hanggat hindi nasisira yung mga damit ko, yung sapatos ko. Yung mga damit ko guys, bumibili ba ako ng damit? No. Hindi ako bumibili ng damit guys. Kung ano yung damit ko before, ganun pa rin. Minsan bumibili ako pag kailangan lang. Hindi na tayo maluho katulad ng dati na dalaga tayo kasi iba yung buhay ng may asawa sa dalaga. So magkaiba siya guys, no. At saka guys, yung asawa kasi guys, masipag siya sa totoo lang. Kasi guys, sabihin ko sa inyo, kung nagkaroon kayo ng asawang masipag, talaga magkakaroon kayo ng magandang buhay. Kahit na simple lang yung buhay ninyo, as long as masipag yung asawa ninyo, makakaraos kayo sa kahirapan ng buhay. Pero kung nag-asawa kayo na mabait lang, kontento na makakain 3 beses sa isang araw, tapos pag may emergency, may problema, kailangan mangutang sa kapitbahay, mangutang sa mga kapatid, malas kayo sa asawa. Malas kayo sa asawa guys, kung ganon ang utak ng asawa ninyo. Hindi na kukuha sa kabaitan yung buhay guys. Kahit gaano ka kabait, tapos tamad ka naman, paano ka makakabayad ng bills? Kunyari, isa sa inyo nagkasakit. Anong magagawa mo para pambayad ng bills ng asawa mo? Kunyari yung asawa mo may sakit siya, tapos ikaw na lalaki, nakikita mo lang yung asawa mo na may sakit, hindi mo siya kayang mapa-hospital or may punta sa hospital or mapa-check up, ano na lang yung ma-feel mo. Kung wala ka talagang feeling, wala kang pakialam sa asawa mo, talagang hayaan mo na lang mamatay siya, tapos antayin mo lumala yung sakit niya, tapos wala na sa buhay, ganun guys, no, pag nagkaroon kayo ng asawa na para bang walang pakialam sa inyo, kahit alam niyo may sakit kayo, hindi kayo na ipapasok sa ospital or napapa-check up, ayun ang malas na pag-aasawa. So para sa akin kasi guys, huwag kayong mag-asawa ng maaga. So antayin niyo yung tamang right sa pag-aasawa. Kasi ako guys, nag-asawa ako at age of 32 ata, 30 plus. Kasawa ako ng 32. Kasi guys, parang ready na akong mag-asawa nun. Yung utak ko talaga. Kasi ayokong tumanda ng mag-isa. Ayokong tumanda ng walang asawa. Kasi guys, aanin mo yung pera na meron ka. Pero kung tumanda ka naman na mag-isa, talagang wala kang anak, mga ganyan. Pero sa akin kasi guys, sa case ko kasi wala naman akong anak pero okay naman yung buhay ko. Masaya na ako sa buhay ko. Ang mindset kasi natin mga Pilipino na pag wala kang anak, sino mag-aalaga sa'yo? So guys, huwag niyong gawing mindset yun guys, no? Kasi kung mag-anak lang kayo para gawing caregiver yung mga anak ninyo, huwag ganun ang mindset niyo guys. Kasi may sariling buhay din yung mga anak ninyo. Hindi lang umiikot sa magulang ang buhay ng mga anak. Oras na magkaroon ng asawa yan, is umiikot na yung buhay niya sa asawa niya at sa mga anak niya. So, wag na natin bigyan ng problema yung mga anak natin. Kung may problema kayo, problemahin nyo na, solusyonan nyo na, kasi lahat ng mga tao may problema. Hindi lang ang matatanda ang may problema, pero yung mga kabataan din may mga sarili-sariling problema. So, ayan guys, para sa akin, may advice ko sa inyo, mag-asawa kayo ng may pangarap sa buhay, na kahit nahihirapan na siya, nagsusumikap siya. At saka guys, huwag kayong mag-asawa ng babaero, yun ang babae. At saka huwag kayong mag-asawa ng may mga nag-aasawa na may sugal. Mahilig silang magsugal-sugal. Kasi guys, oras na mag-asawa kayo ng mga ganyang ugali, na talagang 50-50 ang buhay ninyo. So, ayan lang.